may Republic Act 10533 tayo, Bombokier, yung Enhanced K-12 Curriculum. At dito sa Republic Act 10533, pinag-lengthen nga yung school na, yung taon ng pag-aaral ng mga bata at nagkaroon na tayo ng another 2 years, yun para sa grade 11 at grade 12. Dahil meron tayong batas sa 10533, wala namang batas na nagbabawi ng 10533. So ibig sabihin, kung yung Republic Act 10533 ay existing at walang batas na nag-a-amend doon o di kaya naman nagre-repeal, so mananatili po siyang ganon. So wag pong umasa na mawawala ang 2 years na grade 11 and 12 kung yung mismong batas na meron tayo ay valid and existing at walang pagbabago. So, yung mga kimakalat Bombokier na mga balitang ganyan, ako na magsasabing wala po siyang katotohanan. Mm-mm. Ang meron tayo Bombokier, yung tinatawag na strengthened curriculum. Yung sa senior high school kasi Bombokier, tatahak na lang ng dalawa yung mga bata na manggagaling sa junior high, yung grade 10, pipili na lang sila ng Tech Pro or yung sa mga technical vocational courses po natin dati na ino-offer. At yung kung ayaw mo dun sa Tech Pro, pwede ka naman doon sa academic. Mm. At sa academic, kasama na dyan yung STEM natin, yung Science, Technology, and Engineering and Mathematics. Kasama na rin dyan yung GAS, yung General Academic Strand. Nandyan yung iba't iba pang mga strand sa ilalim niyan. So dalawa na lang. Hindi katulad noon na mamimili ka kung ano ang mga papakan mo. Pero ngayon, dyan na lang bumukir sa dalawa na yan. Tech Pro or doon ka sa academic strand. At lahat ng paaralan, kasi noon ang nagiging problema Bombokier, halimbawa gusto nung batang grade 10 kumuha ng STEM. And yet, pagpunta doon sa isang paaralan, hindi nag-o-offer ng STEM, yung Mm. pinakamalapit sa kanyang paaralan, walang offer ng Science, Technology, Engineering, and Math. Maghahanap pa siya ng malayong lugar para doon kumuha ng STEM na strand. So ngayon, wala na po yan kasi gusto talaga ng Department of Education na yung access ng mga bata sa pag-aaral ay mapadali at mapalapit. So hindi na pwedeng sabihin ng school na wala kami niyan, kaya doon ka maghanap ka ng paaralan na pupuntahan mo. Ngayon, dalawa na lang. Yun na lang na so kung hindi Tech Pro, doon siya sa academic at i-offer yun ng paaralan, Bumbukian. Opo, opo. So, ibig sabihin pala, attorney, kahit anong mangyari, kahit anong maging sitwasyon, yung K-12, mananatili yun, hindi yun maaalis. Oo, kasi nga yung batas natin nananatili valid, existing unless meron sigurong senador o kongresista na mag-propose ng amendment dyan or at most ma-repeal. Pero yan kasi ay commitment din natin, Bombokier, sa international community na ang ating pong curriculum ay makasabay sa mga curricula na meron sa iba't ibang bansa. And kung naalala nyo, noong 2016, kung saan yan ay pinag-uusapan, ang mga bansa na lang noon na hindi K-12 ready, ang bansang Angola, Djibouti at saka ang Pilipinas. So ang sa ngayon lahat na din na nakisabay para yung ating ang mga graduate ay talagang globally pwede silang lumipat, pwede silang magtrabaho na hindi sila nali-left behind kasi kulang ng 2 taon sa kanilang mga tinapos. Opo, opo, opo. Eh, paano, attorney, kung ano, kung magpetisyon yung mga magulang na, uy, patanggalin na natin na yung ano, yung K-12 curriculum. Paano pag ganun, attorney? Actually, actually sa ating pong mga magulang siguro na nakikinig, ang kung titingnan natin ay napakaraming aspekto din na naa-address nitong ating pong K-12, lalo na dun sa mga exit ng curriculum. Makikita naman natin doon na ang ating mga senior high school learners ay pwede rin natin na maging ano to, pwede na rin silang magpasok sa mga sa internet, pwede rin silang mag-exit sa college,
pwede rin silang magkaroon ng sarili nilang negosyo. So malaking tulong na rin yan kung ating i-appreciate ang talagang contribution ng K-12 sa atin pong edukasyon. Opo, opo. Palagay nyo, attorney, ano ba ang mas maganda po? Walang K-12 curriculum o may K-12? Ah, Attorney. Ako kasi bumbukyer, produkto pa ako ng old curriculum, yung Mm, walang senior high school. Umiinog din kasi bumbukyer ang panahon at kailangan mo rin na, sabi nga yan, sumagot sa pangangailangan. At ang change, ang tanging permanente dito sa mundo, palaging nagbabago. As time passes by, merong mga pagbabago talaga. So tanggapin natin ang katotohanan na sa kasalukuyan, K-12 ang in. Ibig sabihin, ito ang pangangailangan ng panahon, kaya kinakailangan natin na gawin at sabayan. Kung ikukumpara ko kasi siya doon sa panahon namin, that was also the call of the time nung panahon na yon. So ngayon, ito rin ang panahon. Kaya kung ako tatanungin po Bukir, sa panahon ngayon, kailangan siya at kailangan natin nagampanan. Hindi lang kasi tayo Bumbukier, Pilipinas, kundi we are also committed to our international partners and in our other international organizations sa kasama tayo. opo, opo. Paano, attorney, kung halimbawa, no, gustuhin ni President Marcos na tanggalin yung K-12? Matatanggal ba yon, attorney? Ang K-12 kasi Bumbukier ay nasa kamay ng mga mambabatas Hmm. natin. At maybe ang mag-propose during State of the Nation address kasi sa panahon ng SONA, nakakapag-propose ang presidente ng kanyang mga prioridad ng mga batas. Pero sa tingin ko, Bumbukier, parang suntok sa buwan kung sakaling ipopropose ng presidente sa kanyang Mm-mm. the Nation address na alisin ang senior high school. Suntok sa buwan yan kung sakali man. Opo. Ayun, yon, very well said. O siguro, attorney, ano na lang yung mga paalala natin sa mga magulang student, especially dito sa kumakalat na issue nga na parang tatanggalin na yung senior high school pagdating ng 2026. Ano yung mai-advise nyo sa kanila, attorney? Ah, sa mga mag-aaral, mag-aral lang sila. Whether may Mm-mm. K to 12 o wala, Yun. trabaho natin mag-aral. Focus sa pag-aaral. Huwag magpa-distract sa mga kung ano-ano mga nababasa or nakikita na until verified and until actualized, saka lang tayo maniwala doon. Pero kung mga haka-haka, talagang mag-inquire, magtanong sa kinaukulan, sa mga pinakamalapit na paaralan sa inyo, puntahan nyo at kausapin, i-confirm para magkaroon talaga kayo ng basis kung patuloy yan o hindi. Pero ang aking advice, whether yan magpatuloy o mawala, ang mga mag-aaral ay mag-aaral. Sa ating namang mga magulang, lalo na yung nasa public school Bumbukier, ang ating namang mga pampublikong paaralan, again, libre yan. So whether magdagdag yan ng taon o hindi, ang ating mga rest assured sa ating mga magulang na ang pagpapaaral naman sa pampublikong paaralan ay libre. So, maaaring madagdagan ng taon ng dalawa pero it's on their advantage din sa mga bata na basta dagdagan pa yung kanilang kaalaman. All right.